Okay, so gagawa po tayo ng static website for what is technology. So, ang una po natin step na gagawin is save po natin siya sa kahit saan pong part kung HTML. Pagka naman po kasi PHP ang gagawin natin, kailangan po natin mag-install ng SAM. So, dito po ang gagawin ko is i-save ko po siya sa SAM kasi po para po prepare siya for the system. Kung gagawin ko system, ang gagawin kong website. So, sa SAM po, i-open natin si SAM. Then sa htdocs, doon tayo papasok kasi doon tayo nagsisave ng mga system natin. Okay? So, dyan is mag-right click ka or control shift n or hanapin mo po yung more option and new. Then folder. Okay? Dyan po is magtatype po tayo ng ating pangalan. So, sa laboratory po natin, magtatype po natin yung first 4 letter ng pangalan natin, then first 4 letter ng apelido. Then dash ITO 5. So, ayan po yung file name ng folder natin sa ating magiging laboratory. Then, papasok po tayo sa loob. Then, magigagawa ulit tayo ng folder dyan. Right-click nyo. Folder. Then, pangalanan natin siya ng assets. Standard sa web developing. Then, papasok tayo sa loob ng assets. So, ayan, i-open ko po. Pasok tayo. Then, dyan sa loob po yan, gagawa po tayo ulit ng folder. So, ayan. Then, IMG po ipapangalan natin for images. Then, papasok po tayo ulit dyan. Ayan. Then, dyan po natin i-copy yung mga given images. So, select all ko lang po ito, Control A ko lang, then Control C. Then, saka po siya ipapaste sa folder na IMG. Okay, so yan. So, na-copy paste na po natin dun sa loob ng ating IMG folder. Okay? Meron lang pong sample dyan na A-side, may picture po doon. Madali lang din po yan in-access later on kung kailangan natin. Okay? So, yan po yung magandang practice na ilagay mo na lahat ng picture na kailangan mo para mamimili ka na lang later on. Okay, so yan. So, ngayon po is pupunta na tayo sa subline. I-open nyo po siya, then Control S or file save. Isa-save mo po siya. Hahanapin mo po kung saan po sinave yung folder mo kanina. So, nilagay ko siya sa SAM. Then, sa htdocs, then, ayun po yung folder ko. I-open ko. Then, magsasave po tayo dyan ng index.html. So, HTML po muna tayo kasi nagagawa muna tayo ng static website. Eh, wala pa po siyang PHP code or MySQL. So, save natin siya. Okay? Kaya, so, sa paggawa po ng website, dahil po sa sabi yung gamit natin, so, ano yun? Less than. And HT. So, lahat na natin ko lang po HT. Tinanong na po ni Subline kung HTML po ba yung ginagawa natin. So, i-press mo lang po yung tab kung nakaselect ka na po doon. Kaya ito, pagka nag-drop, kinilik po po yung drop arrow up and down arrow key po sa keyboard, nasi-select po yung mga suggestion niya. So, i-select natin yung HTML. Para ma-select po siya, itatab lang po natin, mag-press natin yung tab sa keyboard. Ayan. So, nakita po natin, tinype na po ni Subline yung mga required na code po para po sa HTML5. So, nandiyan po si doctype HTML, si meta charset, saka po si meta name viewport. So, nakalagay na po doon. So, lalagyan niyo na po siya ng title. So, ang title po natin sa activity na yan is what is technology. Yan. Okay, so yan lang naman po yung ilalagay natin title. Then, yan po, sa baba ng title, gagawa po tayo ng icon. Maglalagay tayo ng icon. So, sa icon po is opening nyo is less than, then LI, then makikita po natin yung mga suggest po niya na code dyan. So, ang pipiliin nyo na po doon yung link. Okay? So, itatab nyo po siya. So, ngayon, pinapakita po kasi style sheet po yung link. Yan po kasi yung default niya, style sheet. So, ngayon po, babaguhin po natin siya pagka-icon, binubura po natin yung type na text CSS na yan. Then, yung style sheet, pinapalitan po natin siya ng icon. Okay? Dito po sa href is, kailangan po natin alamin kung nasa yung picture na ating pipiliin for our icon. So, syempre, dito po yun sa mga folder natin. Ayan. Okay? So, di ba kanina, pagka papasok ka sa assets, then sa IMG, then dun mo makikita yung mga picture. Okay? So, pipiliin po natin itong picture na to. Mukha na po siya icon.
Then pagka nakita po natin, siya po ay naka-PNG file. Ayan, type. Ito yung type niya is PNG file. Okay? So, alam na natin yung extension name niya. Okay? So, sa pag-code po dito, yung ginawa po natin na pagpasok dyan, na pumunta tayo sa assets, nag-double click tayo or enter, then dun din sa IMG, select and nag-double click tayo, nakapasok tayo. So, sa code po, ang coding po ng ganong klaseng action is, type mo yung folder na sinelect mo, so si assets, then mag-i-slash ka po, which is the double click, then, isa-select mo po yung folder na IMG, then next-slash ka sa double click, then hinanap mo na po kung ano yung pinili mo doon na picture sa loob. So, ito po pipiliin natin, ang file name niya is image11 PNG. So, ang code po nun, dahil pangalan niya is image11, ilalagay mo is image11.png. Yung dot po is nagsasabi na ang extension name niya ay PNG, which is picture. Okay? So, pwede i-save mo po yan, then check mo po kung gumagana siya. Paano siya i-check? Siyempre, pagka po HTML file, bumalik ka lang po dun sa, kung nasan po yung index.html mo, i-open mo lang po siya directly. Then mag-open na po siya sa browser. Then makikita mo po dito, zoom in natin, ayan. Ayun na po yung icon, and then na po yung pangalan ng title, what is technology. So gumana na po yung code natin for icon and yung sa title. Okay? So yung next step is gagawa na po tayo sa body. So, ang napili po natin, na gagawin natin is itong part po na ito, tatanggalin lang natin yung navigation. So, ito po yung nagiging layout po ng website na gagawin natin. Meron tayong logo, then meron tayong header and banner, then meron tayong sidebar, body area, and then the footer. Okay? So, gawin po muna natin yung nasa taas na logo. Okay? So, pwede po natin gamitin si header tag pagka sa mga nasa taas. So, itatype po natin yung header. So, nakita natin na yung header. I-tab lang natin. Select and tab. Then, i-enter mo po. So, ayan. Punayin natin yung napindot na isa. Ayan. Enter. Then, gagawa po tayo dyan. So, ang gagawin po natin dito, maglalagay tayo ng logo and then yung title. Now, what is technology? Okay? So, yun po yun. So, sabihin, yung logo na ginamit natin, dito sa pinakaibabaw, saka yung title, ilalagay po natin dito sa pinakaunang header natin. So, yun po yung gagawin ko kasi yun yung gusto kong itsura ng website. Kayo po, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay sa pinakaibabaw. Kaya kanya-kanya po ng designing. Okay, so yun po yung gagawin ko. So, maglalagay po ako doon ng logo. Siyempre, image, ayan, IM, then tab, ayan na po yung image SRC natin for the image. Na tulad po ng ginawa natin kanina, pupunta po tayo ulit na sa assets, IMG, then mamimili tayo ng picture. Pero mas likely dahil logo yun, ito yung ginamit natin kanina, so yun din po yung gagamitin natin. So in short, dahil ginamit mo siya kanina, pwede mo nang open, so sa same lang din yung kanyang file location. So yan, nakapin natin siya dyan. Okay? Then maglalagay tayo ng text dyan, gawin natin H1 yon. Yan. Then, ang pangalan nun is, what is technology? Yan. So, yun po yung natin. So, pag sinave mo po yan, ang itsura po niyan is ganito. Yan, refresh mo po siya. Ito yung naka-open kanina. Ito po yung itsura. So, sobrang laki po nung logo natin na ginamit. Okay, ayan po. Yan. What is technology? Napakaliit. Okay? So, ngayon po is, i-resize po natin yung image. Then, para po mas maging maayos po siya. Okay? So, ibabalik ko lang po yung zoom in nito sa 100%. Ayan, ganyan siya sa content. Then, ngayon po is papalitin po natin yung image. Yung code po sa pagpapalit ng image is style. So, ayan. Tab mo na lang po dyan. Then, width po na lang. Wala nang height. Okay? So, mamimili kayo from 100% pababa. Okay, so, ang unang style dyan is mag 50% ka muna, then semicolon. Then saan mo po siya i-save. Then tingnan mo po doon. I-refresh nyo po. So, malaki pa rin. Kasi 100% yan, malaki pa rin po siya. So, okay. So, ngayon, ang gagawin po dyan is kalahatiin mo siya. Try mo 25. Save mo ulit. Then, tingnan mo po kung okay na po siya. Refresh mo. Okay? So,
So, medyo palaki pa rin po siya. No? So, lilitan mo pa rin po siya. So, gawin mo siya mga 15. Ayan. Then, save mo po siya ulit. Then, refresh. So, I guess pwede na po yung 15%. So, ayun po yun, ano. Ngayon po, ang gagawin po natin is, itatabi po natin yung what is technology sa gilid po ng image. Okay? So, ang gagawin po natin para mangyari yon is, kailangan po natin siya ilagay sa mga division or boxes natin. Okay? Since ano po yan, pagkakahiwalay po yung dalawa na yan, dapat po is magkaibang division or box yung dalawang item mo. So, si IMG, dapat nasa isang division siya, ganun din si H1. Okay, so lagay po muna natin siya sa ganong division. Yan. Then yung ending po ng division natin after po ng sa image. Ibig sabihin po kasi niyan, nilagay po natin sa isang box or division yung image. So nakahiwalay na siya sa H1. Kasi H1 din, ilagay din po natin siya sa isang division. Yan. Okay? Yung ending po niya sa ilalim ng H1. Okay? Para po nakabox na siya. Okay? So, yan po. So, since nakabox na po yung dalawa, so, ang concept po niyan is kailangan mo siya ngayon ilagay sa isa pang malaking division para po magawa mo pong mapagtabi sila. Okay? So, yan. So, ang konsepto po kasi talaga niyan is meron kang dalawang division na pinaghiwalay. Ito po yung logo, ito yung text. Yan. So, meron ka po dyan ginawa. Kaya ito yung logo, then ito yung text. Then ngayon po, ilalagay mo po siya sa isang another division na box. Para po, kapag mo po siya, kasi meron kang code na ilalagay doon. Okay? So, kaya nga po, pag ilalagay mo po siya sa isang malaking division, magdidip ka lang po sa ibabaw ng unang div mo kanina, then yung ending div po niya ilalagay mo dun sa dulo ng division ng what is technology. So, pag makikita mo po yan, para mas makita mo po, ma-visualize mo, itatab ko po siya. Ayan po siya. Ayan, makikita mo po na nakapaloob po yung dalawang division. Ito yung unang division. Ayan. And ito yung pangalawang division. Ayan. Okay? So, ayan. So, ngayon, para mapagtabi po natin yung dalawa, dito po tayo sa unang division. Mag-i-style ka po dyan and display flex. Yan. Semicolon. Send po yung code. Then, try mo siya i-save. And saka mo po siya i-refresh. So, ito makikita mo po yan is magkahiwalay na po siyang ganyan. So, may gagawin tayo para mapagtabi po sila. So, una po natin gawin is try po natin i-center muna lahat po ng mga yan. I-center tag po natin para sa center naman po sila. So, save nyo po siya. Pagka sinenter tag nyo po siya, ayan po, nakasenter na po yung image, yung technology hindi pa. Okay? So, ngayon po, ang gagawin natin dyan is, kailangan po natin palapitin yung what is technology dun sa ating image. So, kung ang gagawin, ang i-alter po is what is technology, ang nangyayari po kasi yung box na ito, pumunta doon, pero malayo siya. So, meron ka. Okay? So, ilalapit po natin siya doon. So, ang code po natin para mapalapit natin si what is technology dun sa image natin is mag-style ka po ulit doon sa div ng what is technology. Then, magma-margin ka po. Margin left. Kasi pang left po siya dito. Ayan. Okay? So, ngayon, try mo pong lagyan muna siya ng 1%. Tinan mo kung ano yung mangyayari. Okay? So, 4% pa gagamitin natin. Okay? So, hindi po siya pumunta doon. Malaki pa rin. So, ngayon, try mo pong gawin is, gawin mo siyang negative 100. Tinan mo kung lalapit na siya, no? Okay, so sobrang lapit na po niya. Okay, lumapit na po siya ng todo, ayun, no? Okay, so ang gagawin natin dyan is, gawin natin 50 muna. So, ayun po, dumilit na po siya. So, makikita natin, ang ginawa niya is, nag-center po silang lahat ng mabuti. Kaya maganda, tanggalin mo na sa center tag dito. So, ayan po yung para lang matry natin kung ano yung mangyayari. No? So, pagka ganyan, kung tanggalin mo sa center tag, tinan mo kung ano yung mangyayari. Ganyan po. Okay?
So ngayon, try po natin, palitin pa po ito. E palakihin pala, pag negative po kasi papalaki siya. So lalapit po siya doon. Yan. Unti-unti po siya lumalapit. Try natin 100. Ayan, so lumalapit po siya. So nangyari naman po dito, sa unang division, malaki po yung size niya. Okay? So pwede na naman din po, mag-style ka dyan. Pag margin ka naman po, papunta sa right. Margin dash right naman. Okay? So try mo po ang gawin is 50%. Yan naman po kung mag-meet po sila. So, ibig sabihin, hindi po sila nakakapag-meet pagka gano'n. Ayaw pong pumunta doon. Okay? So, gagawin natin, palilitin po natin yung size. Try natin palitin yung width. Ito, try natin mga 10% lang. Ayan, so lumit po masyado. Kasi nga po yung size nito is 15. So, pag ginawa mo itong 100%, lalaki po siya, yan po. So, nangyari, ang ginawa ko po dyan, kaya nagkaganyan, pinaliit ko po yung box. Ginawa ko po siya 10% na. Pinaliit ko. Ngayon po, yung image, ginawa ko 100% para dun sa 10% na yon, lumaki siya or sakupin niya yung buong box na yon. So, ganyan po yung nangyayari pag ina-alter mo po yung division. Pag bilagyan mo siya ng width, liliit po siya. Okay? So, yun. So, ngayon, try natin tanggalin yung margin sa left para makita niyo po yung mangyayari. Ayan. So, nakita niyo po, nagkaganyan na siya. Okay? So, ayan. Then, ngayon is, try natin tanggalin yung margin na 50. So, pinaliit ko lang po yung width ng division. So, ganyan po siya mag-alter. No? So, nakita niyo, mas ano siya. So, in short po, makikita natin, ang nagproblema lang natin na una ay width. Okay? So, yun po, kung nakita niyo kung paano po siya bago-baguhin, yun po yung mga ginagamit natin para may gusto kong gawin. So, babalikan natin ulit yun. Yung mga ginamit natin. Okay? So, makikita niyo po yung margin left, pag di-negative mo, papunta siya sa kaliwa talaga pag ganon. Okay? Left kasi pag ganon eh. Okay? Pagka naman po kasi left siya, mostly pag positive po siya, meron ka ng ano dito, then meron ka pang layo. Pag negative po kasi, pag positive sign, pag ganon siya. And then yung layo naman from left dito. Ito yung binabago natin, yung layo niya dito, yun yung positive. Pag negative po pa siya, meron siyang hangganan dito, ano niya yun, parang salagpasan niya. Ganun po pag nine-negative natin yung value. Yung right naman po is papunta sa right na ganon. So in short, yung pagano naman siya. Yung arrow niya, no? So yun po yun. So in short po, kung gusto mo po talaga ma-alter yung flex niya, width lang po ibabaguhin mo. Okay? So yun po yun. Kung most likely kung gusto mo na yung box mo is maliit lang kanyang pinaka-box, mag-width ka na po kagad. Then makikita mo yung box mo, gano'n lang siya kalaki. Kasi pag dinagdagan mo po siya, ginawang 50%, ang laki po niyan is ganyan siya kalaki. Kalahati po ng image. Okay? So kaya nga po ginawa natin 10% lang, kaya madikit po siya. Then ito po is 100% po yung image. Kasi po, para po, kukunin niya po yung buong box. Kasi pagka wala pong width dyan, ang mangyayari po dyan ganito. Di ba malaking-malaki image niya? Save mo po siya, kukunin niya lahat. Kaya tinan mo, ganyan po siya kalaki. Kahit po nakabox siya, at di ka naglagay ng width na 100%, hindi po siya mag-fit sa box mo. So yung po width na 100%, pag nilagay mo sa image yun, ibig sabihin po, nag-fit po siya doon sa division width na ginawa mo. So for example, ayan, ganyan po siya. No? So try po natin, lakayan to, gawin natin 50, no? Kaya tingnan mangyayari sa image. Lumalaki po siya. So makikita niyo po kung paano niyo po ma-alter yung laki ng image pagka nasa division siya. Yung division mo, yung babaguhin mo yung size, basta ang ilalagay mo po sa image is width 100. Yung babaguhin mo na lang yung division niya, yung box niya. So yun po yung nangyayari. No? Sana naiintindihan niyo po yung konsepto ng division na.
Yan po tinuro ko po yung konsepto ng division kasi yan po yung pinakamahalagang key kung meron kang gustong gawin sa element mo. Ang konsepto po ng web development, lahat ng gagamitin mong element, picture, text, ilalagay mo sa division. I-alter mo yon, doon mo makukuha yung sizing niya. Kaya nga po magagawa mo po yung layout na to gamit po yung width ng division. Kaya lang po yung konsepto. Kailangan na gagamitin mo lang 100%. Huwag ka po gagamit ng PX. Kasi ang point po sa 100%, siya na po yung automatic na mag-aano ng sizing nun. Kasi ang point po, from the left to right, 100% po yung width nun. So pagka 50%, kalahati po ng web page mo. Ganun po yung konsepto ng 100 ng percentage na width. Okay? So yun po, kailangan niya tandaan po yung sizing nun. Okay? So sana nag-gets niyo po para dire-diretso na ako sa paggawa. Okay? Nag-gets niyo na yung pinaka main point ng division. Yan. So ayan, makikita niyo po, gagawin na po natin siya. So gagawin ko is 20% lang yung width. Then sasave po natin siya. Ayan siya. So maglalagay po ako dito ng margin lang po na left na mga 10% lang. So positive siya, no? Ayan, nakita niya pag positive, lumalayo siya. Pag ni-negative mo po kasi yan, lalapit po siya dun sa image. Ayan po. Ayan lang po yung konsepto ng positive at negative value ng size po sa margin sa left and right. Okay? So, gawin lang natin masyado mataas po yung 10%, 5% lang. Pwede nga 1% lang yan eh. Yeah, so, gawin na nga natin 1%. Ayan. Ayan, okay na ilapit. Okay? So, ngayon po is, pwede naman natin palakihin to kasi malaki naman na si H1. Pwede mo rin naman pong gawin is, ibaba mo yung technology. Ang pagbababa naman po, di ba ang enter natin, BR. Yan. So, kapag naglagay ka ng BR doon, mag-enter po siya. Ayan. Yan, nakita niyo na siya, di ba? So, nag-BR na siya. Ngayon, kung gusto mo ibaba pa siya, pwede na lang gawin mo para mabilis ka is mag-BR ka lang po sa ibabaw ng 2 beses para po mag-enter po siya. Ganyan. Ayan. So, kung gusto mo, dagdagan na pa ng isa para po mabilis ka. Para naka-center po siya. Okay? Then ngayon po, pwede mo pong palakihin pa yung size ng image na yung H1 na yan. Pag nag-style po kasi ikaw dyan, tapos nag-font size ka po. Yan, font size. Then, ilagay mo po yung double XL. Pinakamalaki na po yan, dyan. So, try po natin, i-save. So, yun po yung H1. Ngayon po, gusto mo mas malaki, is try mo pong lagyan ng percentage. So, 100%. So, ganyan po yung 100%. Pag percentage ang ginamit mo. Okay? So, kaya nga po pagka ganito naman text, pwede naman pong PX. For example, 5,000 PX yung gagamitin mo. Masyadong malaki po yan. Ayan, sobrang laki na. So, gawin lang natin mga 500. Ayan. Malaki pa rin pala 500. 100. Ayan, sobrang laki na po ng 100. Ayan. Pagka po PX ang ginamit mo, ganyan. Pero ang gusto mo po kasi yung nag-ano siya, nag-fix po siya sa screen, talagang ginagamit ko lang is 100% or itong double X na yan, extra large, double XL. So mostly yan po H1. Okay? So ganun po yan. Pero kung gusto mong palakihin siya, mag-PX ka po talaga. Okay, so gawin na natin is 100 PX. Kaya tatanggal po ako ng isang BR. Pwede naman po natin ito nire-ready for mobile eh. So isa pa pong tanggal dito ng BR. Kaya na palang malaki 100 PX. Kaya ka lang palang 50. 70 na lang. So, diyan po kayo magbabago. No? Ayan siya. So, okay na po na po siya. So, ngayon po, tatry mo ngayon siya i-center tag. Kung okay siya. Pagka po hindi gumana i-center tag, pwede ka pong gumamit ng margin na lang. So, hindi po nag-center lahat. So, ang gagawin mo po dyan is, gagamit ka na lang po ng margin. Margin from sa right.
So, try mo pong gawin is 20%. Ayan. So, di po siya napunta sa, ay, mali pala ako left. Sorry, ba't ba ako nag-right? Left pala dapat, sorry. Yung right pala dito. Ayan. So, nakita niyo po, nung margin ako ng left, 20%, medyo sumenter na po siya. Okay? So, yun po. So, pwede naman po, hindi na kayo maglagay ng ganyan. Ang gagawin nyo na lang is naka-fix po siya sa gilid. Kung ano po talaga yung trip nyo, ayan. Pwede po yung ganyan. Okay? Then, lagyan nyo na lang po siya ng background color. Example, light blue. Para po maging ganyan po siya. So, mas maganda tingnan po. So, pwede po yung ganyang style. Then, yung next po natin gagawin is maglalagay tayo ngayon ng header or banner natin. So, tumingin tayo sa picture kung may banner na pwedeng gamitin. Okay? Sa tingin ko pwedeng gamitin, ito po banner po yan, no? Yung image 9 na yan. Banner style po siya, no? So, yan. So, open lang natin. So, tayo natin. Yan. So, pwede lang gamitin yung technology banner, ano? Sa image 9, then siya ay JPEG. So, ngayon, ang gagawin natin, lalabas na po tayo sa header. Kasi hindi naman na po doon tayo gagawa. So, pwede ka ulit gumawa dyan ng, lagay mo is header ulit. Kung gusto mo nang gawin is section. Para nakaiwala yung header mo. Pwede pong gamitin section na lang. Same lang din po sa header at section, may pangalan lang. At sa section na po na is, maglalagay ka lang dyan ng IMG, SRC, then assets, slash IMG ulit, slash image 9 po yun, 09 ba? 09 then siya ay JPEG ba? JPEG.jpeg. Yes, so save natin. Then gawin po natin is, pag-style ka dyan, gawin mo is width 100% po na para maayos na siya. Okay? So tingnan po natin kung gaano kalaki yung section na yan. So save mo po siya, then refresh po dito. Kaya nakita nyo po is kailangan po niya yung buong web page. Okay? Kasi nga naka 100% yung width ng picture ko. So, kinain niya po yung section. Ang mangyayari po kasi key section sa kaka-header, isang 100% po lagi siya. Kaya maganda nilalagay po siya dun sa definition na yun. Okay? So, next po niyan is dun po sa baba, palagawa na natin yung header at banner, dito na po tayo sa sidebar sa body area. Dito na po natin nalagay yung mga kailangan po natin para po dun sa ating website. So dito sa sidebar, puro picture na lang ilalagay ko. Then dito po is yung mga text. Okay? So ganun po yung gagawin natin. So dahil ganun yung itsura ko, medyo malaki po yung area sa sidebar. So may width po yan kayong gagawin. So ang gagawin natin dyan, gumawa ka ulit ng section sa ibaba po nung unang section na yan. Pwede naman kung ayaw mo section, article na may gamitin mo. Wala naman din problema. Ang mukha lang yan. Ang point ka, lang, pero division. Division po sa article, division sa section, division sa header. Pangalan lang po yung pinaiba. Para pagka-point mo dyan, alam mo kung saan mo i-edit. Diba nakita mo, yung section, nilagay ko doon si banner. Alam ko na, yung section na ginamit ko, si banner ang laman. Yung header, nandun po yung logo. Ngayon sa article, doon ko ilalagay lahat ng article or mga details doon sa website ko. So, yun lang po yung purpose ng mga yan. Si header, section, article, mga division lang po sila. May pangalan lang. Yun lang po yung point dyan. Then, kay article po, gagayahin ko po yung ginawa natin sa header. Kasi kung mapapansin nyo po, parang di ba, meron ditong sidebar, tas may body, di ba yung ginawa natin sa logo, tas may text, magkatabi lang. So, same concept. Basta po, ganun lang po yung gagawin. Same concept lang din na pagka gusto mo magkatabing ganon, gagawin mo is gumawa ka na agad ng tatlong division. Yan. Yan yung unang division. Then sa loob ng division na yan, gumawa ka ng division ulit. Then sa baba no, ginawang division, gawa ulit ng division. So nakaset up na yung gusto mong mangyari dyan. Then ngayon, ang gagawin mo dyan, lagay mo na dito yung style, tapos mag-display text ka na po ulit dyan. Ayan. Then dito po is maglalagay ka na ng content. Okay? Mamaya mo nalagyan ng width dyan pagka nailagay mo na yung content. So ngayon, magmimili tayo ng picture.
So, dito po sa picture, maglalagay tayo ng gumagalaw. So, ang gusto kong concept dyan, di ako kukuha ng picture na mahaba. Nakita nyo yan, mahaba po yan. O, ito gumagalaw siya mahaba. Kaya kailangan ko dyan, mga ganito. Para mga logo type. Yung pa-square, yung patayong ganon. Kasi nga, kung makikita mo po, gusto ko po yung style, pa ganyan. So, para di ako mahirapan sa width ng mga image ko, puro ganon, huwag yung puro pa-landscape. Kung pa-portrait yun, mas okay. Ayun yung pipiliin ko na. So, mamimili ako doon. So, kukunin ko na siguro yung ito, si image 13. Kunin ko yan. Then, dito sa A-side, kukuha ako dito siguro. So, kukunin ko yung ito, yung 04. Then, ito, yung 06 na yan, ano. Okay? Then, siguro ito din, ito, yung animated. So, una kong kukunin ito munang image 14 na animated A-side. So, kukunin ko na to, ilalabas ko na sa A-side folder na yan. Dito ko na ilalagay. Ayan, o. Okay, so A-side na yan. So, yun. Pareho lang din pala to. So, kahit ito lang kunin ko, pareho lang din pala, kala ko hindi. Then ito, kukunin ko to, kinakat ko lang po siya na tapos pinipaste ko doon sa image para madaling i-call. Para di lang papasok doon sa A-side. And, pero siguro kunin ko na din. Ayan. So, lahat nyo po nilalagay ko lang doon sa IMG. Nilabas ko lang para madali lang tawagin. Okay? Ang una kong tatawagin itong 14 na to. So, tingnan natin kung okay naman siya. So, kukunin ko na po yung file name niya. Then, ang kanya pong file extension ay GIF. Kasi animated. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan, pag maglalagay ka ulit ng image dyan, image, src, assets, /img, yung pangalan po nun, then, .gif. Nagagawin ko dyan, maglalagay ulit ako. Tatlo na po ilalagay ko image agad, no? Assets, img, then, mamimili ako dito. Ito na lang po sigurong 04. Then siya ay png. So, yan, .png. Then, ulitin natin ulit, img, tatlo po yung gagawin natin. Assets, /img, so, kunin ko po yung ito. Then siya ay, ano ba ito? JPEG, PNG file. So, yan, .png. Save natin. Then, dito po, is maglagay na tayo ng text. So, dito naman po sa text, kasi kung gusto mo yung medyo may konti siyang ayos, pwede kang maglagay kasi ng header dyan. Then, ilalagay mo po yung title. So, what is technology? Pwede mo ilagay doon. Yan. Then, mag-H1 ka dyan. Yan. Then, dito, pwede kang maglagay na dito. Ilagay mo din dito. Pwedeng article na section. Parang point po niyan, doon sa loob ng division, gumagawa ka ng design or article. So, babaguhin kasi natin. Sa article po, kakopy mo lang to. Yan hanggang changing, no? So, copy, paste natin. So, magpaparagraph po po dyan pagka may article ka na, paste po siya. So, gusto mo medyo maayos yan, iayos mo lang siya, no? Kaya, so, ito kasi, iba-backspace mo gano'n. Yan, iba-backspace mo lang. Kung gusto mo medyo maayos po yan, ano? Para maganda naman tingnan. Ito, i-enter ko lang. So, mamaya ayusin po natin, ano? Ayan, so, yan. Then, ito, enter. Kasi ganyan talaga pag kinape-paste po sa, ano, sa PDF. Talagang ganyan na itsura niya, no? Kaya i-ayos nyo lang po para maganda po yung coding, no? Pero kung ayaw po ayusin, nasa sa'yo po yun. Baka kasi mahirapan ka lang mag-code pagka hindi mo po siya inayos. No? Aralan mo lang kung tingnan kung ano yung gusto mo, kung saan yung ending. No? Ayan. So, malapit na po ito. So, inayos ko lang siya para maganda po siyang tingnan. Naging habit ko lang po siya kasi sa pagkukode. Yan. So, yan. Yan, ito pa pala. So, makita nyo po kung bakit. Kasi meron po siya mga paragraph eh. Okay. So, dyan po kasi din, magkakasunod po yan, wala po siyang paragraph. Kahit in-enter ko po siyang ganyan.
Wala ka rin po siya kasi magkakasama siya. Papatakit ka natin. So, save ko to. Then, balik tayo na sa website natin. Then, pag na-refresh ko po ito, makikita natin na yun po siya. So, nakita niyo po, nag-display na siya. Ayan. So, nakita natin, malaki po yung image na animated ko. Okay? So, yan po, pwede ka nang kung gusto mo siyang palitan ng konti, okay lang din. Pero ang magandang gawin mo muna, bago ka magpalit ng image, is, eto mo nilagyan mo ng size, yung box niya. Mag-style ka dyan, tapos mag-width ka, gawin mo muna, try mo muna mga 50%. Save mo siya, na tinan mo kung ano mangyayari sa mga picture. So yan, sa lahat natin, lumit po yung GIF lang yung hindi ito. Yung GIF lang yung hindi sumunod. Kaya animated kasi siya. So dito, kailangan pagka ayaw po niya sumunod ng image mo, try mo po mag-style na dito. Dito ka ngayon mag-width. Nasyahan mo siya ngayon gagawin ng, for example, 50%. Kaya saan po siya refresh. Tinan mo kung ano mangyayari. Yan, tinan mo lumit siyang lalo. O 50%. So doon ka ngayon mag-aano. So try mo ngayon yung 100% to. Kasi sobrang late po ng 50. So ayan, pag naka 100%, tinan mo kung sasunod na po siya dun sa ating ano. So lahat tayo sumunod na po siya dun sa size po ng ano natin. Okay? Kaya kung gusto mo pong sumunod din itong mga nasa baba, kaya magganon ka na din. Kaya nga kasi natin, maganda talaga na magka naglagay ka ng image, matik po na maglalagay ka ng code na ganito sa kanya. Style with 100%. Pagka naglagay ka ng image. Then ngayon, ang pinabago mo lang yung size ng ano mo. So, nakita natin yan. So, mas nakita natin na nung 100%, maliit pala yung 50%. Na width po, no? Kasi lumit po sila. Ayan. Yan po talaga yung pinaka-size. So, try po natin ito. Try mo ulit yung 100% naman to. Yan natin ito na mangyayari. So, yan. Talaga mas lumaki po siya. Mas okay. Kasi po kasi ganyan lang po talaga yung gusto natin mangyari sa image. Maliit lang po siya. Kasi picture lang siya sa gilid. Kung gusto mo siyang panakihin, pwede lalakihin mo na po yung size nito. Pwede ka pong mag-extend ng 200 yan. Pagka gusto mo lang palakihin. Okay? So yun siya, ayan po. Ganyan po yung paggamit po ng na yan. Okay? Talaga yung binabago ko lang yung width ng division ko. Yung mga image ko puro 100%. Sabihin, dun ka lang magbabago sa division kung saan sila nakapaloob. Yan lang po yung technique dyan. Okay? Ngayon po dito naman sa Matis Technology, pwede kung gusto mong magkaroon siya ng space doon sa mga image na yan, gagawin mo lang po dyan is dito po sa Matis Technology na yan, mag-style ka po dyan, then magma-margin ka po sa left niya. Kasi nga, dito ka gusto mong magkaroon ng space sa left po ng Matis Technology, sa left na to. Kaya margin left po yan, so try mo muna yung 5%. Yan, so save mo po siya, then saka mo po siya makikita. Yan. So masyado malayo, 1 lang talaga. 1%. O yan, masyado pala. So pa rin tamas, mga 2. Ayan, so yan po. So kung mapapansin nyo po, sa Matis Technology natin, is, makikita nyo na, dire-diretso siya. Hindi siya naka-by paragraph. So kailangan mo po siya by paragraph. Kung makikita mo kaya ako siya in-enter-enter na ganyan, ang gagawin mo kasi dun sa enter, lalagyan ko siya ng BR. Yan. Dun sa mga in-enter ko. Kasi, ang code po para mag-enter sa pinaka-main web page is BR or break line. Break line. Ayan. Ayan. So, save na natin. Pag nakita mo siya dito, ayan, nakita natin, kaya po siya lumaki lalo kasi yung mga text ko lumit na. Nagkakaroon po kasi ng correlation yung sizes ng mga yan. Kaya ngayon, papalitan mo ulit yung size ng div mo kanina. Dito, naka 200 ka kasi. So ngayon, try mo ngayon siya balik sa 100. O yan, so medyo malaki pa rin. Pero kung gusto mo, medyo maganda na yung ganito. Medyo malaki. Pero kung gusto mo lang naman, pero lilitan ko pa siya. Mga around 70. Ayan. So ayan. So nakikita niyo po yung correlation ng division.
Pinabago ko lang lagi yung division, hindi yung mismo mga element ko. Kaya lang po yung konsepto niya. Okay? So ngayon kung dito, kung gusto mong lagyan ng margin dito sa gilid, yung text na yan, eh maglagay ka po ng, dito po sa ano na to, pwede ka po maglagay dito, may margin left ka na, mag-margin right ka pa. Eh maglagay ka po dito mga 5%, ay bottom pala, sorry. Right po, sorry. Ayan. Tab lang kasi kagad ako. Ayan. So mangyayari po dyan, magkakaroon po doon sa gilid. Eh, no? Para hindi po siya masyadong dikit. Okay? Ayan. So ayan po. Then ngayon, ang maganda pa po dito, ay dito ka na maglagay ng font size sa mismong division. Font size mo, gawin mo po siyang large, for example. Save mo po siya. Kaya nakita mo lumaki. Nakita mo lumaki siya, lumit yung image. Nagkakaroon po ng alteration doon. Okay? Kaya, so okay na tayo dun sa large. Then ngayon po, is dadagdagan ko ito. Gusto ko palakin pa rin image ko. Gagawin ko siyang 80% para lumaki ng konti. Ayan. Sa ito, yun yung mga binabago ko, hindi lahat. Okay? So yan. Then ngayon po, nakita nyo po, pangit pa rin po yung paragraphing ko. Kailangan ko pa maglagay ng isang bilang. Kasi i-enter ko pa po siya. So dito, mag-enter pa nga ulit sa bawat ano na yan, ayan, isang BR ulit, para mag-enter ulit ng another line. Ayan. Ayan. Yan. Save natin siya, mangyayari dyan, ayan. Ayan na po siya. Okay, so ngayon po, ayan, so maglagay tayo ulit ng another, dyan. So ngayon dyan, pwede mo nang palagyan ng design niya. So, lalagyan ko lang siya ng mabilisang design, blue and red, ano mo maganda. Gawa tayo ng nakaupa rin Photoshop. Parang yes. So, mag-style po tayo, for example, maglagay tayo dito ng background color. Light blue ulit. Dito po sa article, mag-style ka po dyan. Maglagay ka po ng background color. Gawin mo naman po siyang light, for example, coral. Ayan. Save natin. Sa ganyan po yung tsura, ayan o. Kahit pala yung coral. Kaya maganda dito. Green kaya. Sea green. Ano nga yung sea green? Maganda rin kasi. Pagka-light green, maganda rin kasi magkakamukha lang sila. Light green yan. Light green yan. Kaya natin light green. You know? Okay? Kaya makikita po ninyo, dikit na dikit po yung text. Pwede mo pa rin po siyang ipasok doon sa loob ng text. Ang gagawin mo lang po dyan din po sa article, magpapading ka po ng kahit 1%. Yeah. Kasi save po siya, ayan po, magpadding po siya doon sa bawat side na 1%. Kung gusto mo lakihan pa, mga 5, para pumasok na pumasok, ayan po. Ayan, wala sa loob na siya, nakagitna. So, masyado malaki yung 5, mga 3 lang siguro. Ayan, okay na yung 3. Okay? Again, pwede rin po dyan sa article, maglagay ka po ng font family, no? Ayan. Yun nga lang po, pag kaya lang nilagyan mo, for example, Arial, kasi naka-times New Roman po yan eh. So, yan lang po yung ma-alter. Nakita niya hindi kasama si What is Technology. Kung gusto mo po na lahat ng text, from sa umpisa hanggang sa baba, ang magandang gawin mo po dyan, huwag ka dyan mag-font family. Ang gagawin mo po, pupunta ka sa pinaka-ibabaw, sa body, ay dito sa head pala, diyan ka po mag-i-style. Then, saka mo po tatawagin si body, open and close curly braces, then, font family, then saka mo po din lalagay si Arial. Isa-save mo po siya, lahat po yun is magiging Arial na po. Ayan o. So, yun siya. Kaya, sa lahat niya po, meron na pong design. Meron lang po konting doon, alteration. So, gusto mong magsama po yung dalawa na yan, ang technique po dyan, huwag kang mag-H1. Huwag mo siya ilagyan ng ay naglagay kasi dito ng header eh. Dito sa part na to. Ito sa H1. Pero try mo pong tanggalin si H1. Gawin mo lang po siya kahit paragraph lang. Okay, babaguhin mo na yung size. So, try mo gawin paragraph siya.
Ayan. So, lagay ko na siya pero may allowance pa rin. So, kung gusto mo magkadikit po yun, ang gagawin mo po dyan ay, sorry, ang gagawin mo po doon is, ipapasok mo po siya dun sa article. Okay? So, most likely, tatanggalin mo na ngayon si header. Eh, kung gusto mo yung ganitong style, okay din naman. Nasa iyo. Kasi kung gusto mo naman yan na yan, kung gusto mo itabi pa rin si header, at pagdidikitin mo po yung dalawa na yan, eh pwedeng gawin mo is mag-margin tab ka dito sa article. Margin dash tab. Ayan. Then, tayo po mag-negative 10%. Yan. Ayan, sobrang laki pala negative 10. Mga 1 lang pala, sorry. Ayan. Ayan, medyo, dagdagan po mga 5. Ayan po, sobrang 5. 3. Ayan, magdikit na po siya. Nakikita nyo po yung mga ginagamit ko po, puro CSS yan. And nakikita nyo po, dun ako sa inline na naglalagay ng mga CSS code para madaling i-edit. Then alam ko po na yun yung ina-edit ko lang. So nakikita mo mga ginagamit ko po is margin lang, background color, padding. Yan lang. And color, yung color na sa section. Eh, kasi kung gusto mo baguhin yung color na ito, for example, yan, gagawin mo yung technology na yun dito. So, lalagyan ko lang siyang word na color. Ang gagawin ko po siyang red. So, ang mababago lang dun is what is technology na magiging red. Kaya pwede ko lagyan din ng padding yan kahit mga 1%. Para po pag tinignan mo po siya, ayan po, meron po padding sa ibabaw na medyo nakaangat na gano'n. Eh, pwede na makuha mo 1%, 0.5. Pwede po yan, medyo maliit po yung padding. Maliit po. Ayan. Eh, sa taas kasi mayroong problem to, no? So, kung ayaw mo, huwag lang lagyan ng padding, pwede rin naman po. Nasa iyo naman po yun, depende sa gusto mo. Walang padding, ganyan po yung tsura niya, okay din naman. Okay? Ayan po, so meron tayong article na ganyan. Maglalagay po ulit tayo ng article sa baba. So, kung ganun po, ang magandang gawin mo dyan, since nagawa mo na po ito, yung merong division, ito yung header, division na yan, yung header sa article, ikakopy mo na lang na gano'n. Ayan. Yan sa ibaba ng article yan, maglalagay ka ulit. Kasi nga, ang gusto mo, meron ka ulit sa baba nitong article. So, kung nga ito, pag sinave ko ito, kakaroon ako ng panibago sa baba. Ayan o. Okay, so nakita niyo po, pwede ko nang i-edit ulit. So, nakapy-paste ko lang po yung title na sumunod. So, kahit hanggang dito ko na lang sa what is ICT literacy. So, yan. So, nakapy ko po dito sa what is technology na hanapin ko kanina. Then, ito po is ilang ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na paragraph. So, ito yung unang paragraph. Copy ko lang. So, lalagay ko siya dito sa yung unang BR ito. Paste ko dyan. Then, ayusin ko lang po siya para magandang tingnan. So, most important, may points po yung proper coding. Nasa letter C po yun ng 20 points ng content. So, kailangan maganda po kaayos yung itsura ng code mo. Pag nag-code ka. 20 points po yun, meron, so pag hindi po siya nakaayos, bumabawas po sa 20 points yun. Okay? So, dapat maayos po siya kung paano nyo nakikita, kung paano ko inaayos yung code na yan, ganun po dapat gagawin nyo. Kaya ito po, pinabackspace ko lang, kailangan kasi magkakatabi sila doon. Naka-enter po kasi yan, kaya gano'n. Ayan. Okay, so yan. So next, ito yung next paragraph. So, pagsasamahin ko ito. Yan. Yun. So, copy. So, dito ko siya lalagay. Yan. So, backspace ko to. Yan. So, ito kasi may BR to. So, BR ko po ito. Kaya ayos yun lang po yung depende po sa magandang tingnan. Ano? Yan. So, siguro, tingnan ko maganda. Meron pa ba information critical? Para tatlo. Ano pa ba ito?
kasya pa itong tatlo. So, kakapin mo na po ito, no? So, kakapin mo na lang siya na isang bagsakan kasi pwede ka naman siya i-edit na. Ito, kakapin mo ito. Hanggang dito sa baba. I-paste ko yung i-edit ko po siya. Okay, salatan niyo po yung proper natin na ginagawa. Ganyan din po sana gagawin po nila sa inyo. Okay. 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 Ayan siya. Medyo mag-posisi lang talaga siya. Kaya nagkakaroon ng dead air. Ayaw ko sana ng dead air. Okay, so yan siya malapit na pumayari. So, hopefully, mayari na siya. Ayan, okay. Maglalagay na po ako dito ng dalawang BR, ano? Kakapit ko lang yung dalawang BR para po magawa natin yung maayos po na entry niya, no? Ayan. Okay, so yan, save natin, then tingnan natin doon. Okay, so yan siya. So, sumobra po siya sa picture. Kung gusto pang magdagdag, ano siya doon, magdagdag ka pa ng isang picture. Kahapin nyo kasi tumaba po siya. So, magdagdag pa tayo ng isa. Mga dalawa sigurong picture doon. So, hanap tayo dito. Ay, dyan. Okay, so magdagdag tayo ng paba. So, for example, ito na lang. Itong 12. Kunin natin to na PNG. So, ano tayo dun sa code? Ayan. Nasa po natin ilalagay yung picture doon. So, most likely dito lang yan, sa baba po no? So, ito, kinakopy na lang po ito. Ayan. Then, i-enter na sa baba niyan, dalawang image. Then, ang kukunin ko ay ito 12, saka yung 13. Yung 13, PNG, diba? Kapareho silang PNG, no? So, ang gagawin ko dito is i-rename ko lang ito, pinapi-paste ko. Ayan. Then, ito magiging 13. Save natin. Then, pag tinignan natin dito sa ating website, nagdag na po siya. Ayan. So, sakto na po. Pwede na po yan. Okay? Sumabra lang ng content. Pero pwede na po. Pero kung perfectionist ka, tanggalin mo na isang image sa dulo, pwede naman. So, tatanggalin ko na po yung 13 para po naman hindi po siya sobra talaga. Kaya, save ko po. Kaya naman dito na po dyan, yan na siya. O, yan. Ngayon po, sa pinakababa, ito na po yung last part. Sa pinakababa po nun, after po ng article mo, ito po yung pinaka-main article mo sa dulo eh. Then, maglalagay ka po dyan ng footer. Then, maglalagay ka ng center dyan. Center mo po kasi ito. Then, kumuha ka po ng division dyan para nakapalog sa box. Then, ilalagay mo po yung pangalan mo po. So copyright 2026. Then, pangalan mo po. Yan, the section. Okay. Then, save mo na po siya. So, ngayon po, ang magiging itsura kasi dyan, hindi pa siya maayos. Yan. So, ganyan lang po siya. Okay? So, ngayon, palalakayin po siya. Lalagyan mo po siya ng background color. So, lagyan mo po, is ito na lang division. Lagyan mo po siya ng style. Then, background color. Lagyan natin siyang light blue. Ayan. So, save natin. Ayan po siya. Ayan, nakita niyo na. Then, ngayon, gawin natin itong itong nasa division ay gawin mo ng H1 para lumaki. Para malaki po yung text niya para mas mabilis. Kung gusto mo nang baguhin yung size, okay lang din. Okay. Yan. Sa kata mo nag-H1, lumaki siya. Sa sobrang laki ng H1, pwede mong gawin mga H4. H3 na lang. Malaki po kasi H1, header 1 kasi yun. So, gawin mo lang siya mga H3. Ayan. Para hindi naman ganun kalaki. Ayan, okay na po. Then ngayon, mag-padding ka po ng, doon sa mag-padding ka po ng mga 2%. For example. Ayan siya. So, ayan po. So, malaki po yung 2%. Mga 1% lang pala. Ayan. Okay, para naman po medyo ayan po. So, ayan. Kung makikita nyo po, tapos na po yung
website natin. So, ayan po yung paggawa. Ayan po yung unang activity na gagawin po natin. Okay? Sa lahat nyo po, meron lang tayong kinuha na layout. So, ito po yung ginawa natin layout. Sinunod po natin siya. Sa activity po ninyo, kailangan nyo po malaman kung paano nyo po magagawin ito. Okay? So, ano po kasi yun? Yung artistic po kasi doon sa web, yun po yung itsura. Ang artistic po niya is pagka po maayos yung itsura niya sa internet. Okay, so ibig sabihin po na maayos is naayos po yung layout. 20 points. Yung po kasi yung po content niya, yung proper coding mo, saka nakalagay ba dapat yung mga text. Sabihin yung mga nakalagay na copyright na kinap yung mga text tulad nito. Yung what is technology na yan, saka po yung what is ICT literacy na yan, nakalagay po yung text sa 20 points po yun. Okay? So yung pong R naman po doon, yung relation to the team, ibig sabihin po is connected din po siya sa layout. Bali yung R yun po yung talagang proper layouting. Yung artistic po kasi kung tama yung magaganda yung kulay na ginawa mo, maayos siyang tingnan, din yung letter A. Pag naman po kasi yung R, dapat po yung layout na sunod nyo. So for 60 points. So yung pinatay, so ko lang po yung ating rating sheet para mas maintindihan po ninyo. Ay, ano pa rin yung rating sheet? Nasa may rating sheet? Nasa labas siguro. Ito. Yung mga rating sheet na, alam ninyo. So 20 points kaya yung A, kaya natin yung po walang activity, what is technology, yun po talaga yan. So yung letter A po is artistic. Kung yung pong mga kulay na ginamit mo at yung placing na image mo is maayos, that is 20 points. Yung pong letter R, yan po yung magiging relation to the team natin, which is yung layout. Tama po dapat yung layout. Then yung letter C, yung content, dapat meron kang nilagay na ito, copy-paste na content. Okay? So yung content po, madali mo makukuha. Kasi kina-copy-paste mo yung content. Pero ang mahalaga po sa content is meron kang ginawang title sa ibabaw and nandun po yung pangalan mo sa footer. Okay, ganun po yung para ma-perfect po yung letters. Okay? So, pwede nyo po ma-practice yan kasi marami naman po sa internet na mga image. Kung gusto niyo pong mag-practice, mag-download po kayo ng mga text HTML editor, no? So, for example, tingnan natin what is good HTML editor for phone with folder creation. Meron po akong na-download kanina na maganda po siya. Ito pong Trev edit na to, ito. Okay, so i-zoom in lang natin, no? Ayan. Ito po yung maganda sa iPhone ay sa mga Android. Sa ISO po kasi ito po yung sinasabi nila. Hindi ko lang po na-try kasi di ISO yung sa akin. So ito po is kung meron sa ISO yung Trev edit, ganda po siya kasi nakakapag-folder ka po dyan. Makakapag-structure ka ng folder. So makakapaglagay ka doon ng image kung gusto mo, gano'n. Yan makakagawa ka na po, mapapractice mo na po itong na to. Yung ganyan na. So sabihin po yung mga text po, kahit na yung sorry muna yung ganyan. Yung ayaw ko lang ulit ang salita. Yung ginagamit ko ng mga programmer. Lorem sorry. Okay? I-ayos ko lang siya na nakaparagraph. Kung gusto mo pong ma-practice sa phone mo po. Okay? Pwede ka pong maghanap ng layout. So, yung layout kasi dun mismo mo lang makukuha siya sa mismong laboratory. Pero pwede ka na mag-practice ng mga layout. Hanap ka lang po ng layout sa online. Nagagayahin mo. Tapos pwede mo lang practicein yung mga code na nandyan po. So, ayan lang po yun. So, dapat po, pag chinek ko po yung code mo po sa laboratory, nakaganyan po, nakaayos. Talagang nakatab. Madali po siyang basahin, no? Ganyan po yung proper coding. So, ito po ninyo. So, ayan. So, i-end ko na po yung